Alam mo pre, ang pinaka nakakatakot na multo ay hindi yung nakikita mo sa dilim. Ito yung espasyo sa utak mo na dapat may laman pero wala. Isang blankong pader kung saan dapat nakasabit ang mga litrato ng buhay mo. Ganyan ako nagising. Puti lahat. Kisame, pader, kumot, amoy alkohol at takot. Sabi ng nurse, Leo raw ang pangalan ko. Leo. Paulit-ulit kong sinabi sa isip ko, parang damit na sinusukat kung kasya ba sa akin. Hindi. Parang hiram. May tumama raw sa ulo ko. Aksidente sa construction site sa Maynila, sabi nila. Malubha. Koma ng 2 linggo. Ngayong gising na ako, blanko pa rin. Walang pamilya, walang kaibigan, walang alaala ng kahit isang almusal na kinain ko sa buong buhay ko. Ang tanging pag-aari ko lang daw na dala ko sa ospital, bukod sa mga damit ko, ay isang maliit na kwintas. Isang supot na gawa sa maitim na katad na tinahi ng sinulid na pula. Sa loob, hindi bato o kung anong anting-anting, kundi lupa. Oo pre, lupa. Maitim at medyo mamasa-masa. Amoy bagong bungkal pagkatapos ng ulan. Laging malamig sa pagitan ng mga daliri ko. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na matandang babae. Apo, sabi niya. Ang mga mata niya'y malalim pa sa balon. Maputi na ang buhok. Kulubot ang balat na parang tuyong dahon. Pero ang titig niya matalas. Siya raw si Lola Elena, lola ko sa probinsya. Siya na lang daw ang natitira kong kamag-anak. Yun naakat niya ako. Sa yakap niya, wala akong naramdamang pagmamahal o koneksyon. Ang naramdaman ko ay bigat. Isang bigat na parang dala-dala niya mula pa sa panahon ng mga Kastila. Habang inaayos niya ang mga gamit para sa paglabas ko, sumulyapan niya ang kwintas sa leg ko. Hindi siya nagulat. Tumanggo lang siya, na parang inaasahan na niyang suot ko pa rin iyon. Huwag mong iwawala yan, Leo, sabi niya. Pero ang pagbigkas niya sa pangalan ko ay iba. May diin. Parang hindi yun ang pangalang gusto niyang gamitin. Regalo yan sa'yo ng lolo mo. Bantay mo yan. Bantay saan? Bantay kanino? Gusto kong magtanong pero parang may pumipigil sa dila ko. Parang ang mga tanong na yun ay magbubukas ng pinto na mas mabuti pang manatiling nakasara. Kaya tumanggo na lang din ako. Hinawakan ng munting supot ng lupa at naramdaman ng lamig nito na gumapang sa balat ko. Ang biyahe papuntang San Mateo ay parang panaginip. Mula sa simentadong gubat ng Maynila, dahang-dahang napalitan ng nuntiang mga bukirin at matatayog na puno ang tanawin. Habang papalayo kami, papalakas naman ang kaba sa dibdib ko. Bawat kilometro ay parang isang hakbang pabalik sa panahon. Si Lola Elena, tahimik lang sa tabi ko. Nakatingin sa labas ng bintana ng bus na para bang binabasa niya ang bawat puno at burol na aming nadaraanan. Dito na tayo, anunsyo niya nang huminto ang bus sa isang arko na may kalawang ng pangalan ng bayan. Pagbaba namin, ibang hangin ang sumalubong sa akin. Mabigat. Amoy bulaklak ng kalachuchi at mamasamas ang lupa. Ang bahay na tinutukoy niya ay nasa dulo ng isang makipot na kalye, malalim sa kabayanan. Malaki, gawa sa kahoy na nayo'y maitim na sa katagalan. At napapalibutan ng mga dambuhalang puno ng akasiya na parang mga bantay na nakayuko. Ang bubong na yero ay may mga mantsa na ng kalawang.
at ang mga bintanang kapis ay parang mga matang nakapikit. Pagpasok namin, sumalubong ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang mga muebles na babalutan ng puting tela ay parang mga bangkay na nag-aabang. Sa isang sulok, may lumang silyang tumba-tumba na gumalaw ng bahagya dahil sa hangin at napatalon ako. Ngumiti lamang si Lola. Matagal nang walang nakatira dito mula nang hindi niya tinuloy. Sa halip, tinuro niya ang isang hagdanang paakyat sa ikalawang palapag. Doon ang kwarto mo, ang dati mong kwarto. Umakyat ako. Bawat hakbang ay may kasamang alulong ng pagtanda ng kahoy. Ang kwarto ay simple lang. Isang lumang kama, isang aparador at isang bintanang nakatanaw sa likod bahay. Isang masukal na hardin na nagtatapos sa isang pader ng naglalakihang mga puno at baging. Walang kahit anong personal na gamit. Walang litrato. Walang libro. Parang hindi tinirahan ng tao. Hinihimas ko ang kwintas sa dibdib ko. Ang lupa sa loob nito ay parang mas naging malamig. Mas naging mabigat. Dito ba ako lumaki? Bakit parang mas nararamdaman kong dayuhan ako dito kaysa sa ospital? Tumayo ako sa harap ng bintana, pinagmasdan ng kadiliman sa pagitan ng mga puno. Pakiramdam ko, may nagmamasid din sa aking pabalik. Ang mga unang gabi sa San Mateo ay puno ng mga tunog na hindi ko na sana narinig. Ang huni ng mga kuliglig na parang walang katapusan. Ang kaluskos ng mga daga sa kisami. Ang aluulong ng sahig na kahoy sa tuwing lumalakad si Lola sa ibaba. Pero may iba pa. May mga tunog na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Minsan, sa gitna ng gabi, magigising ako sa isang tunog na parang may nagbubulong sa labas ng bintana ko. Hindi ko maintindihan ang mga salita, parang hangin lang na humuhugong sa kakaibang tono. Kapag sisilipin ko, wala namang tao. Mga anino lang ng mga sanga ng puno na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Minsan naman, may naamoy akong ilang-ilang. Pero wala namang tanim na ganun sa buong bakuran. At ang pinakakakaiba, pre, ay amoy ng basang lupa. Amoy ng kwintas ko. Sumisingaw ito mula sa mga siwang ng sahig, mula sa ilalim ng kama, na parang ang buong bahay ay itinayo sa ibabaw ng isang libingan. Kasabay ng mga tunog at amoy ay ang pagdating ng mga alaala. Pero hindi sila parang normal na alaala. Mga pira-piraso lang. Isang imahe ng isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Isang pakiramdam ng takot habang tumatakbo sa isang masukal na gubat. Ang boses ng isang lalaki, hindi ko boses, na bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga imaheng ito ay dumarating na parang lagnat. Biglaan, matindi, at pagkatapos ay iiwan akong nanginginig at pinagpapawisan. Tinanong ko si Lola tungkol sa puno ng balete. Bigla siyang natigilan sa pagwawalis. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sabi niya, ang boses ay mahina pero may bigat ng babala. Epekto lang yan ng nangyari sa ulo mo. Magpahinga ka. Pero alam kong hindi lang yon. Isang hapon habang naglilinis ako sa sala, may nahulog na lumang litrato mula sa isang baul. Isang lalaking kamukhang mukha ko pero mas matanda, nakatayo sa harap ng bahay. Sa leeg niya, nakasabit ang isang pamilyar na supot na katad. Siya siguro ang lolo ko, at sa likod niya, malayo pero kitang-kita ang anino ng isang dambuhalang puno. Puno ng balete.
Binalik ko ang litrato sa baul, nanginginig ang mga kamay ko. Ang kwintas sa dibdib ko ay biglang uminit na parang nagising. Nagsimula akong lumabas ng bahay para subukang ibalik ang kahit konting normalidad sa buhay ko. Pero sa isang maliit na bayang tulad ng San Mateo, ang bawat bagong muka ay pinagpipiestahan. At ako, hindi lang ako bago, ako'y isang multo mula sa nakaraan. Sa palengke, kapag bibili ako ng gulay, biglang tatahinik ang mga nag-uusap na ale. Titingin sila sa akin, tapos magbubulungan. Sa tindahan ni Aling Nena, habang nagbabayad ako ng kape, narinig ko ang sabi niya sa isa pang customer. Kawawang bata, nagmana sa lolo. Sa plaza, ang mga batang naglalaro ay biglang hihinto at tititigan ako bago sila hilahin palayo ng kanilang mga nanay. Ang mga tingin nila, hindi ito simpleng pagkaosyoso. May halong awa, may halong takot. Parang nakikita nila hindi lang ako, kundi ang isang anino na nakakabit sa likod ko. Isang beses, may lasing na naglakas loob na kausapin ako. Ikaw ba yung apo ni Mang Tasyo? Tanong niya, amoy lambanog. Tumanggo lang ako. Mag-iingat ka, iho. Sabi niya, bumaba ang boses na parang may sikretong ibinubulong. Ang lupa ay laging naniningil. Huwag kang lalapit sa balete. Nandun siya. Bago ko pa matanong kung sinong tinutukoy niya, hinila na siya palayo ng mga kasama niya. Sinasabing huwag akong pansinin. Siya. Sino siya? Ang salitang engkanto ay palihim na bumabagtas sa hangin kasama ng tsismis. Naririnig ko ito sa mga sulok-sulok. Ang pamilya raw namin ay may kasunduan. Ang lupain daw sa likod ng bahay ay hindi talaga amin. May nagmamay-ari raw dito. Isang nilalang na hindi taga rito. At ang lolo ko, si Tasyo, ay gumawa raw ng isang pangakong hindi niya natupad. Ngayon ako raw ang tagapagmana, hindi ng lupa, kundi ng utang. Siyempre, sinabukan kong isang tabi lahat ng ito bilang mga kwentong bayan lang, mga pamahiin ng mga probinsyano. Pero sa gabi, kapag nag-iisa na ako sa kwarto at naririnig ko ang mga bulong sa labas ng bintana, hindi ko mapigilang isipin, paano kung ang mga tsismis ay hindi lang tsismis? Paano kung ito'y isang babala na? Si Lola Elena, sa kabila ng kanyang mga babala, ay may mga sandali ng pagiging malambing. Sa gabi, kapag hindi ako makatulog dahil sa sakit ng ulo o sa mga kakaibang tunog, uupo siya sa paanan ng kama ko at magsisimulang magham. Isang himig na luma at kakaiba. Walang liriko, himig lang. Noong una, nakakatulong ito. Ang paulit-ulit na tono ay parang alon na nagpapatulog sa akin. Pero habang tumatagal, nagsimula akong mapansin ang himig. Hindi ito malambing na uyayi. May mga nota itong sintonado, parang may mali. May lungkot sa tono na parang galing sa napakalalim na pighati. Isang gabi, habang hinihimig niya ito, hindi ko sinasadyang bumigkas ng mga salita kasabay ng tono. Tulog na, bunso. Ang gabing may mata, ang lupang minamana ay may-ari na. Natigilan si Lola. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat at takot. Saan mo narinig yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sa inyo po, sagot ko, litong-lito. Kinakanta niyo po pero himig lang. Umiling siya ng mabilis. Hindi, imposible. Hindi ko na kinakanta yon ng maisalita. Matagal na.
Tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Iniwan ako ang nakaupo sa kama, ang mga salita ay umuulit-ulit sa isip ko. Ang lupang minamana ay may-ari na. Hindi iyon isang uyayi, isa iyong babala, isang kanta para siguraduhin hindi ka makakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Lola tungkol doon pero nagbingi-bingihan siya. Pero mula noon, hindi na niya inihimig ang kantang iyon. Sa halip, sa gabi, naririnig ko na lang siyang nagdarasal sa kwarto niya. Mga rosaryong binubulong ng mabilis na parang may hinahabol o hinahabulan. At ako naman, sa aking kwarto, sinusubukang alalahanin ang iba pang bahagi ng kanta. May mga pira-pirasong dumarating sa aking isip, mga salitang hindi pambata. Huwag kang titingin. Sa lilim ng balete, ang anino doon ay hindi sayo at hindi aalis. Ang mga alaalang ito na parang lason ay dahan-dahan kumakalat sa blanko kong isipan. Pinipinturahan ito ng mga kulay ng takot na hindi ko alam kung saan nanggaling. Lalong lumala ang sakit ng ulo ko, pre. Hindi na ito simpleng kirot lang. Parang may kumukurot sa loob ng bungo ko kasabay ng mga pira-pirasong imahe, mga ugat, anino at ang pakiramdam na nalulunod sa lupa. Walang epekto ang mga gamot mula sa butika. Isang umaga, hindi na nakatiis si Lola Elena. Hindi na ito tama, sabi niya. Ang muka ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Kailangan kitang tawasan. Hindi ko alam kung ano yun, pero wala na akong lakas para tumutol. Pinaupo niya ako sa isang mababang bangkito sa gitna ng sala. Naglagay siya ng palangganang tubig sa harap ko at nagsindi ng isang puting kandila. Nagdasal siya ng kung ano-anong orasyon sa Latin na pabulong. Ang mga salita ay parang mga insektong gumagapang sa hangin. Pagkatapos, kinuha niya ang kandila at nagsimulang magpatak ng tunaw na pagkit sa tubig. Habang ginagawa niya ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ko. Malamig ang kamay niya, pero sa ilalim nito parang nag-aapoy ang bungo ko. Ang mga patak ng wax ay dahan-dahang namuo sa ibabaw ng tubig. Nakatitig lang ako, hinihingal. Nang matapos si Lola, kinuha niya ang namuong pagkit at itinaas ito laban sa liwanag mula sa bintana. "Ano po yan, Lola?" tanong ko. Hirap magsalita. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang anino ng pagkit sa pader ay malinaw. Hindi ko na kailangan ng interpretasyon niya. Kitang-kita ko. Isang puno. Isang dambuhalang puno na may mga ugat na nakakalat na parang mga galamay. At sa ilalim ng puno, nakatayo ang isang figura ng tao. Nakakabit. Parang ang mga ugat ng puno ay tumutubo mula sa kanyang mga paa. Ginagawa siyang bahagi ng puno mismo. "Wala," mabilis na sagot ni Lola at bigla niyang dinurog ang pagkit sa kanyang palad. "Figura lang na walang ibig sabihin. Pagod nang yan." Itinapon niya ang dinurog na wax sa labas ng bintana at mabilis na itinago ang palanggana. Pero nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot hindi para sa akin, kundi takot sa isang bagay na kinumpirma ng ritual. Alam niyang hindi lang iyon basta sakit ng ulo. Alam niyang hindi lang iyon basta pagod. Ang nakita namin sa wax ay hindi isang diagnosis, isa itong propesiya o marahil isang paalala ng isang kasunduan na matagal nang dapat bayaran. Pagkatapos ng tawas, hindi na ako mapakali. Ang imahe ng taong nakakabit sa puno ay hindi na maalis sa isip ko. Naging isang obsesyon. Alam kong may kinalaman ito sa likod bahay, sa pader ng mga puno na laging nagbibigay sa akin ng kaba. Isang hapon, habang natutulog si Lola, nagpa siya akong suwayin ang hindi niya direktang sinasabi pero malinaw na babala. Lumabas ako sa likod bahay. Ang hangin dito ay mas malamig, mas mabigat.
Ang mga kuliglig ay mas maingay, parang nagagalit. Dinaanan ko ang mga tuyong daron at mga gumagapang na baging hanggang sa marating ko ang dulo ng bakuran. Doon, sa likod ng isang hilera ng mga sirang paso, nakita ko ito. Isang landas. Halos natabunan na ng damo at mga halamang ligaw, pero malinaw pa ring isang daanan na minsang nilakaran ng mga tao. Isang puwersa ang humila sa akin. Bawat hakbang ko papasok sa makitid na landas ay parang paglusong sa malalim na tubig. Ang mga sanga ay parang mga kamay na humahaplos sa braso ko. Ang mga tinik ay kumakapit sa pantalon ko. Habang lumalayo ako sa bahay, unti-unting humihina ang ingay ng mga kuliglig at napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At doon, sa dulo ng landas, nakita ko siya. Ang puno ng balete. Pre, hindi mo may imagine ang laki nito. Ang katawan niya ay kasing laki ng isang maliit na bahay. At ang mga ugat na nakalabas sa lupa ay parang mga higanting buto. Ang mga sanga nito ay sumasabog pa itaas, tinatakpan ng sikat ng araw at lumilikha ng isang permanenteng takipsilim sa ilalim nito. Ang pinakamatatakot ay ang mga nakabiting ugat nito. Ang mga baging-baging na bumabagsak mula sa mga sanga na parang buhok ng isang higante. Nakatayo lang ako doon, hindi makagalaw. Isang halo ng matinding pagkamangha at primal na takot. Hinawakan ko ang kwenta sa dibdib ko. Ngayon, hindi na ito malamig. Mainit ito. Pulsating, parang may tibok ng puso. At sa isang iglap, nagkaroon ako ng isa na namang flash ng alaala. Ang lolo kong si Tasyo, nakaluhod sa harap ng punong ito. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa lupa. Bumubulbong ng mga pangako sa kadiliman. Leo! Ang sigaw ni Lola mula sa malayo ang pumutol sa sandaling ito. Tumatakbo siyang papalapit. Ang mukha ay putlang-putla. Hinila niya akong palayok, pabalik sa bahay. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa sa nakita ko dati. Nang nasa loob na kami ng bahay, hinarap niya ako, nanginginig. Namatay ang lolo mo malapit dyan. Sabi niya umiiyak. Hindi yan aksidente. Kinuha siya. Mula nang makita ko ang balete, nagbago ang lahat. Ang kwinta sa leeg ko, ang agimat na lupa, ay hindi na isang piraso lang ng alahas. Naging isang presensya ito. Palagi itong mainit-init na parang may lagnat. Sa gabi, kapag sinusubukan kong alisin, parang humihigpit ang tali nito. At ang lupa sa loob, alam kong kabaliwan ito pre, pero parang gumagalaw. Parang may humihinga sa loob. Ang mga panaginip ko'y naging mas malinaw at mas nakakatakot. Hindi na lang ito mga pira-pirasong imahe, buong mga eksena na. Isang gabi na panaginipan kong ako ang lolo ko. Nakaluhod ako sa harap ng balete, nagmamakaawa para sa masaganang ani. Isang boses na parang ugong ng lupa ang sumagot sa akin. Nangangako ng yaman kapalit ng isang bagay. Isang bantay mula sa iyong dugo sa bawat henerasyon. Isang ugat na kakabit sa akin. Nagising akong sumisigaw. Ang lalamunan ko'y tuyo. Sa panaginip, pumayag ako at ang engkanto, ang nilalang sa puno ay kumuha ng isang dakot ng lupa mula sa paanan ng balete at inilatay ito sa isang supot na katad. Ito ang selyo, sabi ng boses, habang dala ito ng iyong dugo, sila ay sa akin. Doon ko naintindihan. Ang agimat ay hindi proteksyon. Isa itong tali, isang kontrata, isang paalala ng utang. Ang lupa sa loob ng supot ay hindi ordinaryong lupa. Ito ang lupa ng balete. Ang lupa na may may-ari. Kaya pala mabigat. Kaya pala amoy lupa ang buong bahay.
Kaya pala palaging may nagmamasid. Nakakabit ako sa lugar na iyon at ang aksidente ko sa Maynila. Nagsimula akong magduda. Paano kung hindi iyon aksidente? Paano kung sinusubukan kong tumakas, sinusubukang putulin ng tali? At ang pagkawala ng memorya ko ay hindi epekto ng pagkabagok, kundi isang paraan para mas madali akong maibalik. Isang paraan para gawing blanko ang isip ko, para mapuno ito ng mga alaala na hindi sa akin. Sinubukan kong sirain ang kwintas. Kumuha ako ng gunting pero hindi nito kayang gupitin ng taling pula. Sinubukan kong basagin ito ng martilyo pero parang bakal ng kakad. Habang ginagawa ko ito, ang sakit ng ulo ko ay bumalik ng may tinding puwersa na parang may pumipiga sa utak ko at ang boses mula sa panaginip ay umalingangaw sa isip ko. Saan ka pupunta? Dito ka nabibilang. Hindi ko na kaya. Pagkatapos kong mabigong sirain ang agimat, bumaba ako sa sala. Hawak-hawak ang kwentas sa aking kamao. Nadatnan ko si Lola na nakaupo sa silyang tumba-tumba. Nakatingin sa kawalan na para bang hinihintay niya ang sandaling ito. Ano ito, Lola? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Itinaas ko ang kwintas. Ano talaga ito? Sa wakas, bumigay siya. Ang pader ng katahimikan na itinayo niya sa paligid namin sa loob ng maraming linggo ay gumuho. Humagulgul siya, isang tunog na puno ng pinagsasamang pighati at takot ng ilang dekada. Sa pagitan ng mga hikbi, dahan-dahan niyang inilatag ang katotohanan. Tama ang mga panaginip ko. Ang lolo kong si Tasyo, sa gitna ng kahirapan, ay gumawa ng isang kasunduan sa nilalang na naninirahan sa Balete. Isang engkanto na itinuturing na hari ng buong San Mateo. Kapalit ng kasaganahan, hiningi ng engkanto na isa sa kanilang lahi ang magiging tagapag-alaga ng lupa. Isang bantay na mananatili sa San Mateo, nakakabit sa Balete, habang buhay. Si Lolo Tasyo ang naging unang bantay at ang agimat na lupa ang selyo, isang paalala at isang kadena. Nang mamatay si Lolo Tasyo, ang tungkulin ay dapat na mapasa sa tatay ko. Pero tumakas ang tatay ko papuntang Maynila. Tinakwil ang San Mateo at ang sumpa nito. Akala niya ligtas na siya, pero namatay siya sa isang biglaan at kakaibang sakit. Sabi ni Lola, kinuha rin siya dahil sa pagtawali sa kasunduan. At ngayon, ako na. Ako ang susunod. Sinubukan kitang ilayo, Leo. Sabi ni Lola, umiiyak. Ipinadala kita sa Maynila para mag-aral, para magkaroon ng ibang buhay, para makalimutan mo ang lugar na to. Anong nangyari sa akin? Yung aksidente. Umiling si Lola. Nagsimula ka ng managinip. Nagsimula ka ng marinig ang tawag. Sinabi mo sa akin na babalik ka dito, na nararamdaman mo na kailangan mong umuwi. 1 linggo bago ka maaksidente, nagpaalam ka sa trabaho mo. Sabi mo, uuwi ka na sa San Mateo. Ang aksidente, hindi ko alam, Apo, pero parang ayaw kayang paalisin sa paraang gusto mo. Gusto niyang bumalik ka, pero sa paraang wala ka ng pagpipilian, sa paraang wala ka ng sarili. Doon, sa gitna ng lumang salas, naintindihan ko ang lahat. Ang nawawala kong mga alaala, ang pagdating ni Lola, ang pag-uwi sa bahay na to. Hindi ito pagagaling. Isa itong pag-aangkin. Dahan-dahan, piraso-piraso, binubura kong sinisileyo para bigyang daan kung ano ang dapat niyang kahinatnan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lola, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Wala nang sakit ng ulo, wala nang paggalito. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pagtanggap. Parang isang piyesa ng puzzle na sa wakas nga ay nailagay sa tamang lugar. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lola, sa unang pagkakataon isang tunay na mahimbing na tulog. Bumangon ako.
Hindi ko na kailangan ng ilaw. Alam ko ang daan. Lumabas ako ng bahay at tinahak ang landas patungo sa balete. Ang gabi ay tahimik pero hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng dati. Ngayon, parang may musika, isang himig na ako lang ang nakakarinig. Nang marating ko ang puno, hindi na ito mukhang nakakatakot. Mukha itong maringal, tahanan. Lumapit ako at hinawakan ang magaspang na balat ng katawan nito. Sa pagdampi ng akin palad, isang kuryente ang dumaloy sa buo kong katawan. At ang mga alaala, hindi ang mga alaala ni Leo ang taga Maynila, ay bumuhos sa aking isipan. Naalala ko ang uhaw ng lupa, ang lasa ng ulan, ang paglaki ng mga ugat sa ilalim ng lupa. Naalala ko ang mga panahon, ang mga bagyo at taong ipinanganak at namatay sa anino ng mga sanga ko. Naalala ko ang kasunduan kay Tasyo hindi bilang isang sumpa kundi bilang isang pagsasanib. Hindi niya ako pinaglilingkuran. Kami ay iisa. Tumingala ako sa mga sanga, sa mga bituing sumisilip sa mga dahon. Ang pangalang Leo ay parang damit na masyadong maliit, isang balat na kailangan ng hubarin. Sino ako bago ang ospital? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ako ngayon. Dahan-dahan, kinalas ko ang kwintas sa aking leeg. Ang taling pula ay naging marupok sa aking mga daliri. Binuksan ko ang supot na katad at ibinuhos ang laman nito sa paanan ng puno. Ang maitim na lupa ay nahalo sa lupa kung saan ito nanggaling. Sa sandaling iyon, ang agimat ay naging alikabok. Ang selyo ay nawalan ng bisa. Hindi na kailangan. Ang kadena ay naging ugat. Hindi ako bilanggo. Ako ang bantay. Hindi ako isinumpa, ako ang sumpa. Hindi na ako bumalik sa bahay. Dito na ang lugar ko. Minsan, sa dapit hapon nakikita ko si Lola na nakatayo sa dulo ng bakuran, nakatingin sa akin. Hindi siya lumalapit. Tumitingin lang siya at minsan nakikita kong tumatango siya ng bahagya bago bumalik sa loob. Siguro para sa kanya, ito na ang kapayapaan. Kaya pre, kung mapadpad ka man sa San Mateo, huwag kang magtatanong tungkol sa apo ni Mang Tasyo na nawala. Pero kung sa gabi ay makarinig ka ng isang kakaibang himig mula sa kakahuyan, huwag kang matakot. Uyaya iyon. At kung sa tingin mo ay may nagmamasid sa'yo mula sa lilim ng malaking balete, tama ka. Nandito lang ako. Nagbabantay.